Hi, with our Cara family. Yan, so dito tayo ngayon sa Winona Park sa Vancouver. Kinausap ko si Rachel, sabi ko, ano tayo, gawa tayo ng interview. Yan, so set up ako ng camera. We have a few snacks. Yeah, tubig, a soda, pepero. Grace over here, she just came from summer daycare, school daycare, right? Yeah. Okay. Kamusta ka naman, Rachel? Mahirap naman ang tanong mo. Ba't mahirap? Nahirapan ka ba dito sa Canada? Mahirap na masaya. Paano mo nasabing mahirap na masaya? Mahirap kasi dito trabaho-bahay. Minsan hindi na tayo nagkikita. Like, nagkikita tayo pagka ihatid niyo ako, or minsan pag pagod ka or late ka na umuwi. Makikita ko na kayo, tulog pa kayo, ganyan. Tapos pag uwi ka at makikita mo kami, tulog na kami. Tapos syempre kailangan i-adjust yung oras for Grace, yung hindi kayo maghahatid, tapos ako yung 1 hour ko exact lang for my travel. Well, ngayon kasi bakasyon ni Grace, hindi masyadong hassle kasi until 5 yung summer school care niya. Pero pagka may pasok, talagang takbo. Ganon. Masaya kasi syempre like ganito, kung gusto mong pumunta ng park, lakad ka lang, libre, hindi mo kailangan magbayad, hindi mo kailangan mag-travel ng malayo para ma-appreciate mo yung Canada, nature. Yung nature, hangin. And dito naman kasi wala naman pake ng mga tao dito. Actually, that's what I wanted to say din. They won't mind kung umiga kang naka-topless. Talagang tsaka hindi sila yung tipong hindi mo makikita na hindi nila sasabihin pero iniisip nila, yung ganon. They really don't mind. They mind their own business talaga. Ikaw, kamusta? Ano yan? Okay lang po. Nag-enjoy ka kanina? Yes po. Yes po. Ano ginawa niyo sa school? Ginawa niyo sa school? We made clay sculptures. Clay sculptures, and then? They needed to heat it. And I made another one. Okay. And I went home. Yes. Okay. So I really asked Rachel and Grace for support dito sa channel ko na para at least they help me push more videos out, like content about Canada, our life here in Canada. Would you say that ang Canada was better for us? Yeah. Oo, no? Yeah. Kanina nagpunta kami sa Winners, tapos ang dami doon Perry Ellis, di ba? Sa Pilipinas parang Perry Ellis, wow! Tapos dito parang sa Winners $20. Dito kasi tayo nag-restart tayo ng buhay natin. Talagang wala tayong aasahan. I mean, yeah. Tayo talaga lahat mag-a-adjust. Unlike sa Pilipinas, konting hirap, makatawagin natin si ganito, kailangan natin si ganito. Dito talagang talagang kung matured ka na sa Pilipinas, magmamatured ka matindi dito sa Canada, which is for me okay lang kasi hello, ilang taon naman na tayo, so kailangan naman na talaga natin mag-mature, di ba? My socks.
And parang dito ko rin na-feel, mas na-feel yung gusto ko talaga ng ganito sa future. Yung bang ano ba? Naging mas decidido ka sa decisions mo? Mas talagang gusto ko yung ma-achieve yung gusto ko Sa buhay? sa buhay. Para kami nag-day off ngayon sa work. Kasi, yun, wedding anniversary namin. So we had brunch. Would you say brunch? Parang lunch eh. Kasi andun kami ng around 12 noon. Nandun kami sa Cannery Cafe sa Steveston. I don't wanna go to school tomorrow. No one will take care of you if you don't go to It's school okay. If I can't go to school tomorrow, you know what I think? Yeah, what? Nia. Oh, no. Nia has Nia's- summer. No. Nia's mom have work. Yeah. That's why Nia has to go to summer class. Papa, bravo, bravo. Ayan. Papa, lolo, lala. Kasi wala naman sa plano itong... gusto ko Actually, lang... plano lang namin dito mag-park. Tapos nagulat ako mag-park. nag-set up na siya. Gusto ko talaga lagi na mag-set up ng camera para at least yung pagbili ko dito sa camera masulit. O, kwento natin sila sa kanila. Saan ka nag-work ngayon, Rachel? Sa Breka. Sa Breka pa din. Kailan ka nag-start mag-work sa Breka? 2 years. January 2023. So, dumating kami dito December 2022. Tapos, less than a month, si Rachel nag-work agad. Nakakatuwa kasi. Kumakain tayo apple. Parang sa Pilipinas, hindi ko ma-imagine kumakain tayo ng fruits, no? Ikaw. Ako pala. Less than a month, si Rachel nagkaroon ng work. Tapos, kailan nag-start yung school mo? January 7. January 10 ata. So, yeah. So, January 10, nagkaroon nag-start yung school ni Rachel. And then, January 20, nag-start yung work niya. Nung time na yun kasi, bawal mag-work nang hindi ka pa nag-start ng school. Actually, hanggang ngayon naman. Swerte din kami kasi we didn't have to wait for long para makahanap siya ng work. Mahirap for Rachel kasi you had to work 5 days. Yeah, Tapos, 5 days. And then my other 2 days. 2 which days is niya. my off sa work is my school. School days. Yeah. Tapos yung school days niya, hindi siya yung 3 hours. Yeah, like, So, 10 hours. imagine I have 2 subjects in a day. So, syempre sa Pilipinas parang, maiksi lang yan. 3 hours tapos na. Dito, 5 hours per subject. So, meaning to say, if I have 2 subjects in a day, I need to stay sa school ng 10 hours. So, yeah. Maghapon, parang na rin siya Yeah. nag-work. Dumating tayo winter, no? Do you remember your first jacket? What was it? Esprit from Market, Yes. Facebook Oh, yeah, I Marketplace, remember yeah. that. And we went to Waterfront Station, Granville Station, just Yeah. to pick up the So may minute si Rachel doon na Chinese yun eh. na Chinese. seller sa marketplace. So yung first winter jacket niya, sa Esprit siya yung unang winter jacket niya. Kasi yung dala natin dito, actually madami kami ding dalang jacket pero not enough for the weather kasi talagang tatagos yung lamig sa'yo lalo na pag hindi ka pa sanay, which is ako. Yeah. Lamigin talaga ako and kailangan ng doble-doble. Pero ngayon kasi nakabili na kami ng magagandang mga jacket. So casual clothes na lang under, tapos isang magandang jacket, okay na kahit mag-commute ka. So dito ang tawag nila sa yung below zero na minus. Kasi nung nag-start ako sa work, sabi ko, lamig, negative 10. Sabi nila, anong negative 10? Hindi ko din alam yan. Tapos sabi nila, Monday minus 10, hindi negative 10. Yan. So dito sa Canada, Celsius tsaka kilometers din yung ginagamit. So 2 years nag-aral si Rachel. She graduated September Last year. September 2024. So natapos sa school. And then nag-apply ka ng PGWP right away, right? After my completion. Ang swerte lang ni Rachel na nung dumating siya dito,
nakalift yung 20 hours cap na working hours for students. So full-time siya nag-work kahit nag-aaral siya. No? Yes. Until last year, until 2024, April 2024. Honestly, nahirapan ka talaga mentally sa utak. Yes. As in, like, na-experience ko yung sabi nila, winter depression. Na naglalakad ako ng madaling araw. Kasi yung work ko is 6 a.m. to 2. 6 to 2. So, I need to be outside ng mga 4:30, 4:45 a.m. para mahabol ko yung last trip ng bus papuntang Marine Drive and then yung first trip ng train papuntang Waterfront Station. Tapos, hindi lang one time. Na-experience ko yung habang naglalakad ako, all of a sudden, bigla ako naiiyak. Hindi ko alam bakit. Parang siguro, naiisip ko pa yung may tanong pa ako sa sarili ko na bakit ko ba kailangan magtrabaho ng ganito kaaga? Sa Pilipinas naman, hawak ko naman yung oras ko, ganyan. Kung kailan ko gusto magpa-order kasi mayroon akong maliit na negosyo sa Philippines na nag-boom siya nung pandemic hanggang sa ayun, okay naman. So parang i-compare ko pa rin siya before sa kung ano yung naiwan namin sa Pilipinas. For me, meron pang ano ba ang tawag doon? Regret? No, resistant sa sa tanggapin mo na yan. Tanggapin mo yan. Bagong buhay mo. yan na kayo. Yan ka na. Huwag mo nang i-look back yung before. Diyan na kayo. Yan na yung kailangan yung yung kahake. Ano bang na? Yeah. Yun na yun. Actually, ako kasi talaga yung gustong mag-abroad. It all started nung wedding ng pinsan ko, si Ashley. Nagpunta ako sa Delaware para mag-perform sa wedding niya. Delaware nakatira yung uncle ko. So, nung pumunta kami doon, sabi ko, wow, ang ganda sa US. Paano kaya ako makakapunta dito? Ang ganda-ganda, ang lamig. Ang mura ng mga bilihin kasi walang tax. Tapos, parang imposible. Ano kayang pwedeng gawin? So, naisip namin mag-Canada muna. Tapos, pag citizen na, madali lang umipat sa US. Actually, hindi ko na matandaan kung ano yung time frame ng ng first application namin. So, pero na-deny yun kasi pandemic. Hindi sila tumatanggap ng 2022. Kasi umalis ako sa GG Vibes January 2022. Tapos around September, no? October tayo yung nag-apply. We tried again na mag-apply kasi baka open na. So, yung second re-application natin was October 2022 and then napasa namin lahat ng documents namin sa agency namin and everything. Pati yung yung reason for refusal namin nung first application, lahat sinabit namin. And then after nun, I think it's BFS and then medical. Ang natagalan kami is sa medical. Like kaming tatlo kasi tapos na yung medical namin and then nagka-problema yung sa akin. Kasi yung medical ko, kita nila parang may something na blurred sa part ng ng lungs ko, which is ang theory ko about doon is nung time na before kami magpa-check up, the night before yon, uminom na ako ng pang-allergic rhinitis ko kasi meron akong allergy. So, kasi parang ang tendency na parang may sinisipon ako, ganyan. So, iniuwasan ko sana yon bago kami pumunta ng ng medical namin. And parang napasama pa ata yun kasi, ewan ko, parang yun lang yung theory ko. Nagkaroon lang ng conflict yung medical ko. Pero yung sa kanila kasi, okay na, nag-pass na yung medical nila. Mabilis lang yung pag-pass ng medical nila. Ako kasi pagka nagkaroon ng problem yung medical mo, kailangan, lalo na pagka kunyari sa lungs. Nagpunta ako sa St. Luke's Extension sa may Ermita.
for my sputum test, kailangan ko mag-sputum test to check if meron ba akong active na TB or something ganon. Kasi mahigpit si Canada regarding sa ganyan. Actually, before December, okay na yung medical ko, and then sabi ng agency namin, sige, hintayin na lang natin yung galaw ng ng papers nyo dun sa sa account natin. Kami, kasi nung time na yun, naging busy kami pareho. Alam namin na may Canada, alam namin na may application kami, pero parang okay, sige, alam natin, pero magpaka-busy muna tayo kung ano yung kaya natin i-handle. Ganon. Hanggang sa... Tutusin parang kinalimutan muna natin. Oo, parang ayaw namin umasa. Parang natutunan din namin na sa isa-isang bagay, the more na pinanggigigilan mo yung isang bagay, mas lalong lumalayo sa'yo. Or parang kasi parang, gigil ka pa. Hihintayin ko na lang na parang, mo yun, yung kalma ka lang, gano'n. Hindi ka yung parang, yun na lang yung yun na lang yung last chance mo. Wala ka na pag hindi na yun yung makukuha mo, gano'n. So, namin siya. Which is, for us, okay din. Kasi, nakalimutan natin kasi kung doon lang tayo nakafocus, gigigilan din natin siya. Kasi yung first application namin was, naging gano'n. Yung, sana, may update na, sana, na, gito. Eventually, hindi pa yun para sa amin. Pareho kaming tinatakbuhan yung buhay sa Pilipinas na ayaw ko na dito kasi parang feeling ko wala na akong buhay dito, gano'n. Alam mo yun? Tapos, hanggang sa dumating yung, I remember that, December 2, umaga. Kasi, may home business ako, which is nagsasalo ko ng mga pastries, ng mga breads, cakes, ganyan, and hot dishes. So, busy ako. Tapos, natanggap ko yung message ng agency namin, si Miss Janet. Sad face. Tapos ako, parang, alam mo yun yung, sabi nga namin, na-set aside namin yung application namin ng Canada. Parang kampante kami na, okay na, dyan lang naman yan. Parang, basta magpaka-busy muna tayo. Tapos, all of a sudden, biglang nag-message si Miss Janet ng sad face, crying face. Parang teka lang, ano naman nangyayari? So, na-stop ako. So, sabi ko, bakit po? Ganyan. Tapos sabi niya, call me. Ano yun? Hindi ko lang, mga 8 a.m. Mga ganyan. Tulog pa siya noon. Kasi, tapos, natatawa pa ako kasi every time na mag-bake ako noon sa Pilipinas. Dahil, kailangan yung bahay namin naka-air condition kasi nga may mga fondant cakes akong ginagawa. So, sa sala ako gumagawa. So, ginagawa ko sila. Pinatutulog ko sila sa sala para tipid na. Para tipid na yung aircon namin, di ba? Tapos, yun nga, nung time na yun, alam ko... Tapos na kayo mag-usap. Ayun. Kasi sabi niya, huwag kang umiyak, ganyan. So, sabi ko, bakit po? Ano po nangyari sa application, ganyan. Sabi niya, huwag kang umiyak, approve na kayo, ganyan. So, parang nasa cloud9. Parang speechless ka, hindi mo alam kung ano yung exact words na lalabas sa bibig mo to express how happy ka sa nangyayari, ganyan. And then after nun, ginising ko siya. Sabi ko, Daddy, approve na tayo. So, parang siya, ha? Ano nangyari? Tapos, as in talagang, hindi siya alam mo yung sarap-sarap tulog. Daddy! Gano'n. Tapos parang, basta ang bilis ng pangyayari. Then, tinawagan din namin si Mama. Even si Mama parang, what? What? Yung tipong lahat kami in shock kasi ang bilis and at the same time, alam mo yung unexpected na ine-expect mo. Yung gano'n, na maganda din talaga yung pag para sa'yo yan. Ayan. Tapos, imagine, gano'n kami kabilis. Kasi, since like siya, musician siya. So, alam naman natin na Vermont, yan, mga busy talaga. So, as in araw-araw. Minsan nga, sa isang araw, 2 pa yung gigs na, diba? And ako din, since nagbe-bake ako, so mostly mga client ko is corporate. So, meaning pag corporate, as in talagang bulk orders yun. So, minsan, syempre, pagka per month, yung mga managers, yung mga nag-order na yan, ahead of time, para i-reserve, para hindi na rin sila mag-isip kung saan sila mag-order, kung ano yung order nila, gano'n. So, sila, mga nakapag-advance order na yan. Imagine,
imagine ano nangyari. Like, December 2 na, kasi ang, magsastop ako magpa-order hanggang December 23. Kasi 24 and 25, buhay, naman, yung may sariling buhay naman ako, being baker, syempre may pamilya din ako, di ba? So, imagine yung December 22, na na-approve kami. December 2, 2022, na-approve kami. So, ang nangyari is, kasi hindi pa namin alam kung kailan kami aalis. Ang alam lang namin, kailangan namin mag-prepare. Like, kailangan natin pumunta sa BFS para yung passport and all, ganyan. Kasi may yung biometrics kasi namin from first application, valid pa kasi siya, 10 years kasi yung biometrics. Yeah. So, pag punta kami doon. So, ang nangyari sa amin, para kaming pag ganun. Siya kasi, hindi na siya kakatulong mag-empake. Kasi, nagumigig siya. So, ako, ang nangyari, bake, empake, labas. Kasi nga, yung mga kailangan. Marami ba tayong binili? Hindi ko maalala. As in, ang daming, Hindi kasi may tumutulong sa atin bumili ng si Gazel, di ba? Oo, ang dami naming pag ganon. So, parang, yung feeling namin, ang busy-busy namin, ang dami namin ginagawang empake. Feeling ko parang hindi pa nga kami talaga nag-empake at all kasi na-feel lang namin na totally naka-empake na kami nung pumunta lang kami ng Las Piñas. Kasi, December 26. Lahat, yung family niya, like from Marta na galing Australia, si Ate Belle, si David, si Mama, si Kuya James, lahat. As in talagang puyat. Makikita mo yung bahay, as in disaster ng gamit namin. Tanggal, alis. Ginawa namin, ito lahat ng gusto namin dalhin. Kayo na bahala kung mag-empake. As in, saan dyan yung kasha? Makikita mo, para mapagkasya, talagang dadaganan. Yung literal na, siguro alam nyo naman yun kung nagbabiyahe ka, alam nyo naman yung mga nag-empake para lang ma-fit yung Yeah. So, grabe. Tapos na-approve tayo December 2. And then, tapos hindi ko alam kung saan galing na kailangan natin umalis December 27 eh. No, kasi dapat i-move natin yun. Dapat i-move natin yun kasi masyadong mabilis. Yes. Na kailangan, parang iisip namin sana magpa-move ng intake. Yeah. Which is, ang kasi, di ba, meron akong, dapat intake ko is talaga originally January 10. So, kailangan namin na nasa Canada na before that day. So, parang inisip namin na, kasi nga, nasa pa kami, in shock pa kami. Parang, namin hindi nasisettle na... Parang December 2 approve, kailangan January 10, ando na. Oo, or before man lang, kasi syempre, kailangan mo kahit paano mag-explore or whatever, sa kung paano ka magbibiyahe or what, ganyan. So, ang sabi ng agency namin ni Sir Art, huwag yun na i-move. Para sa kanila na talaga yan. So, mag-book na kayo ng ng ticket. Tsaka pabago-bago si Canada nun yes. As in, hanggang ngayon naman, ang daming changes. Pero that time, kasi nga So, which is good thing na nakinig kami. Kasi, kung nag-move ako ng intake, just a few months after, kailangan namin umuwi ng Pinas or siya kasi hindi siya pwedeng mag-work kasi ngayon 'di ba parang yung dapat masteral ka or what para makakuha yung husband mo ng open work permit, which is dapat pag masteral ka before kasi parang 1 year okay lang. Pag masteral ka, but ngayon dapat at least 2 years? 1 year 8 months ka nag-aaral as masteral student, ganyan. So, ayun, good thing. So, imagine, from December 2 to December 27, for me, parang isang linggo lang siya. Kasi yung empake, ligpit, bake, ang dami talaga. Tapos, lagi kami nag-aaway. Kasi, siya nasa bahay, so wala siyang choice kundi mag-empake. Ako, gumigig, so wala ako sa bahay. Ang aga ko pa umaalis, kasi syempre, pag gumigig ka, kailangan a few hours before the event, andun ka na. Tapos, ayun, siya lahat. May help naman kami from her sisters. Pero, kulang pa rin kasi yung tulong from her sister, tulong yun para sa baking. Di ba? Oo. Grabe, as in, pagod lahat ng Yeah. Wow, grabe, no? Kaya nang dumating kami dito.
bukod sa jet lag, Oo. hindi ko ma-enjoy yung Canada kasi yung pagod ko from December 2 to December 27, ramdam na from that day na dumating kami dito. Ramdam na ramdam ko, parang grabe. Parang pagod ako. Tapos, trabaho ka agad after. Hindi kasi naman, imagine niyo from sobrang busy ko, tapos bigla nyo akong tinanggalan ng parang nyo akong in-unplug bigla. Like, sobrang bilis kong kumilos, tapos bigla nyo akong pahihintuin. So, parang mangyayari sa akin, di ba? Parang teka lang, hindi pwede. Tapos, before pa, hindi ko pa alam kung saan ako hahanap ng work, ganyan. So, yung mga friends ko na nandito na sa Canada, ganyan, ay yung classmate ko, si Ellie yung name niya. Classmate ko siya sa culinary. So, nasa siya, Alberta. Tinanong ko siya kung saan siya naganap ng job, ganyan. Yeah. Sabi niya nga yung LinkedIn, mayroon pa siyang sinabing isa eh. Kijiji mo. Yung mga ganyan. So, yun, nagsusearch ako. And then, naalala ko, si Auntie, meron siyang kilala na bake shop owner na Filipino. Pinorwardan ko rin yun ng resume, even though hindi sila naka for hiring sa Indeed. So, hinanap ko yung email nila, tapos nag-direct ako. Sa Facebook nila actually. Tapos wala naman din akong nakuwang parang reply. And then, dahil, kasi January 10 ang school ko, and then we need to get the SIN number. Naalala mo yung SIN number, kailangan natin kumuha ng SIN number. So, ang nun is, ito yung Sinclair, at ito yung Breca. Yung Breca, na Saan siya nag-work? Nag-work. Yung first location ko na Breca. So, nung time na pumunta kami sa Sinclair, naalala ko, sabi ko sa kanya, magtatrabaho ako dyan. Naalala mo? Sabi ko, magtatrabaho ako dyan. Tapos, tapat na Sinclair. Tapat siya sa Sinclair. Tapos, sabi ko sa kanya, magtatrabaho ako dyan. So, from the time na pagkatas namin na, pagpumunta namin sa yung para mag-asikaso ng SIN number namin, na-meet namin yung Filipina na naging friend na din namin na si Kat. Hanggang sa parang, actually hanggang ngayon, in touch pa din kami. Attend nga kami ng birthday ng anak niya sa ng Saturday. Daughter niya. Yeah, so sobrang nice ng family niya kasi nung time na parang tinitreat nila tayo. Yeah. Parang kasi ini-introduce nila tayo some people. Yeah. Some Tapos, nung pag-uwi namin from, pag-uwi namin ng SIN, hinanap ko ang Breca. Si Breca na wala rin siyang hiring sa Indeed. So, nag-search ako sa Facebook. Tapos, in-email ko sa kanila yung resume ko. And then, parang, parang kung ano yung ginawa. Yeah. Tapos, hanggang sa, nung time na yon, kunyari ngayon, nag-submit ako. The next day or the next day, naka-receive ako ng message na ini-invite ako for interview sa Breca, ganyan. So, tapos yun, hanggang sa natanggap ka, natanggap ako and all. Actually, siya lang yung naging work ko sa Canada from that moment hanggang ngayon. Yeah, so January 20. Hanggang ngayon, doon pa ako. So, once na minanifest mo din yung isang bagay, Naalala ko pa, nag-i-impake kami sa Pilipinas. Hindi ko dadalhin yung clog shoes ko, yung the shoes that I used sa culinary school ko. And binili niya pa yun sa US, yung Crocs ko na pang kitchen. As in, sabi ko, hindi ko dadalhin to kasi alam ko magtatrabaho ako sa kusina. Yeah, that's good. Actually, akala ko wala siyang masasabi. Oy, di ba naalala mo si Mama? Actually, before tayo mag-apply ulit sa Canada, pinagawa niya tayo ng dream board. Naalala mo yun? Tapos, nag-print pa ako ng meron pang flag ni Canada, tapos meron pa akong picture ng lugar sa Quebec na gusto kong puntahan kasi doon nag-shoot si Goblin. Kasi favorite ko yun. Oh my God. Lahat yun nandun sa dream board ko before. Hanggang sa, ayun, siguro from that time, yung talagang inaano na namin yung minamanifest na talaga namin na Canada is for us. Nakakatuwa din kasi talagang feel natin hindi tayo pinabayaan, no? Yes, parang inano lang tayo na teka lang, hindi muna kayo papupuntahin kasi yung reason nyo, yung reason nyo
para pumunta ng Canada is not valid. Or hilaw pa. Oo, parang hindi siya valid na rason para pumunta ka ng Canada. Oo. Kasi actually, kung tutuusin, with our businesses sa Philippines, hindi natin kailangan mag-Canada, no? Oo. Like ako, nag-start na nagbo-boom yung business ko. Siguro kung hindi nga tayo nag-Canada, baka may physical store na ako. So, at this time Tapos, kaya kami nag-Canada, it's not really for us, it's for Grace. Kasi gusto namin palakihin to sa, syempre, iba rin yung kultura dito, iba din yung weather. Nako, alam nyo kung bakit, alam ko na. Pinakarason, kung nasa Pilipinas kami, mamumulubi ako sa Meralco. Tong batang to, ayaw na nagpapatay ng aircon. Di ba, nalala ko yung 2 years old, papatayin ko yung aircon, di ba, sa umaga. After 5 minutes, may batang lalabas, tumatakbo, naka-diapers pa. Sabi niya sa akin, Daddy, I turned on the aircon. Right? Do you remember that? You remember that? So si Grace, dito na siya nag-kindergarten. Actually, hindi siya hindi siya nag-preschool. Most of the kids here nag-preschool. Pero kasi dumating kami dito, 3 na siya? 3? Or magpo-4 na siya? Or 5? 4 na siya. Magpo-5. Parang ganun. Na alanganin na mag-preschool. Tapos winter pa. Naalala ko nag-aaway tayo kasi sabi mo, dali mo siya sa preschool, kailangan niya mag-preschool. Sabi ko, hindi, diretso ng kindergarten. Naalala mo yan? I remember you were my preschool teacher. Yeah, I'm the preschool. Parang ginagawa ko, nag-ano tayo, nag-pretend kaming preschool. Siya yung student ko, akong teacher. Diretso siya preschool dito sa malapit lang sa amin. 10-minute walk from the house. Yeah, so doon ba siya nag-aaral ngayon? Mag-grade 2 na siya. This coming fall. Time out muna tayo sa storytelling kasi papakita ko sa inyo yung nakikita ko right now. Hold on. Close your eyes. Okay. What's that? Anniversary. Happy anniversary. Thank you, Grace. Thank you. Let's pack up. No, I wanna go to. So guys, first part pa lang yan nung kwento namin nung dumating kami dito sa Canada. Madami pa kaming kwento. It's 2025 and it's just the first quarter of 2022 yung kinukwento namin. Guys, do you want to say goodbye? Goodbye. So we'll see you on the next vlog, guys. Bye-bye. Bye.